Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng ating dula na pinamagatang Lodi at Lumi. Dito sa ating dula, Super Pipita. May nakalimutan ka bang sabihin, Bart? Iayahain mo ba kami? Talagang meron. May nabili kasi akong malawak na lupain dito sa malapit sa dagat. Tapos na ang pinagawa kong rest house. Malapit ko na rin pagpatayon ng resort. Gusto kong ipakita sa'yo. Mayaman ka talaga. Tamang-tama, summer ngayon. Maraming pupunta dyan para maligo. Hindi man ang resort ngayon. Mayaman kasi ang mga negosyante na nakisosyohan ko. Kaya nakapagpatayo ako nito. O ano? Pupunta ba kayo? Huwag na kayong tumanggi sa aking panyaya. Walang problema. Oo, pupunta kami. Sabihin mo lang kung kailan at darating ako. O sige, bye-bye. Pipita. Niyayaya ako ni Bart sa kanyang resort. Pero hindi pa sinabi kung kailan. Umanda ka, ha? Madam? Isasama kita. Pero mauna ka dun sa resort na sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Susunod ako dun. Ha? May sinasabi ka ba? Wala po. Sige, sabihin nyo na lang kung kailan. Nandito ako sa mall, kamuto. Nagpasama sa akin ang amo kong dalaga. At ngayon lang kita naalalang tawagan. Pasensya ka na, ha? Marami akong ginagawa. Plano din kitang tawagan sana eh. Kaya lang, nauna ka. Bakit? Nandiyan ka pa'y gabi na. Ngayon lang kasi maharap ni Ma'am Ariana. At saka malapit lang ang mall sa bahay nila. Pwedeng lakarin mula sa kanilang bahay hanggang dito. Ganun ba? Kami naman, Nicolas, gabi na kaming nakauwi sa aming kabahayan. Ang sipag nyo naman. May bukas pa naman, ah. Ay, napasarap kasi sa kwentuhan eh.
Di namin namalayan ang oras, gabi na pala. Ay, ganon. Ay, andyan na si Madam Ariana. Ay, bakit kaya? Pupunta na dito. Pipita! Madam? Pipita? Andyan na bang mga amo mo? Ay, oo. Ay, sandali ha. Tinatawag ako ni Ma'am. Lalapit ako sa kanya. May sasabihin yata sa akin. Iinis talaga ako sa Bart na yun. Palagi na lang akong sinusundan. Kahit dito sa mall. Paano kaya yan nalaman na nandito ako sa oras na ito? Palagay ko, Madam. Hindi kayo sinusundan yan kasi may mga nakita akong kausap niya. Marahil dito ang sadyang meeting place nila. Narinig mo ba ang kanilang usapan? Hindi naman po. Medyo malayo kasi sila. Palagay ko, negosyante rin ang mga yaon, kagaya ninyo. Nakita ko yung mga kasama niyang matitipunong mga pangatawan. Bodyguard niya yata ang mga iyon. Ano? Bodyguard? Imposible. Bakit kailangan pa niya ng bodyguard? Iba talaga ang mayaman. Ikaw na ang lodi ko ngayon. Biruin mo, may rest house at resort ka. Ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, weather lang yan. At saka mayayaman kasi ang mga negosyanteng kasosyo ko. Balang araw, makakapagpatayo din kayo ng rest house. Parang pumapalakpak ang aking mga tainga sa tinuran mo. Tumatayo ang aking mga balahibo. Ha, magdilang anghel ka sana, Bart. Ha? Bakit naman tumatayo? Hindi naman ako multo. Hindi ka multo. Gwapo ka nga eh. Siguro maraming naghahabol na babae sa'yo. Kasi bukod sa mayaman ka, nagwapo pa. Kung babae lang, hindi problema yan, Lodi. Lalo na kay Ariana. Ano? Masasabi kong karapat-dapat ako sa anak nyo. Kaya lang, ayaw niya sa akin. Napakasuplada ng aking anak. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Mabait naman ang aking asawa. Sa bagay, niyaya ko na siyang kumain. Nakapag-usap na kami. Gusto lang yata kung paasahin, Lodi. May banga ako ng usapan. Baka gusto mo akong yayain sa rest house mo. Ano kasi, Idol, ay Lodi. Darating tayo dyan. Hindi pa kasi tapos. Sige. May pupuntahan pa ako. Baka makita tayo ni Ariana na nag-uusap. Iiwas na naman siya. Salisi kayo sa daan ni Madam Ariana, Sir Bart. Kakaalis lang eh. Ikaw talaga ang sadya ko, Pipita. Ay, ano bang may paglilingkod ko sa inyo, sir? Marami, kung gusto mo. Ha? Baka hindi ko mabilang sa dami. Kasing dami ba nang bituin sa langit, sir? Palabiro ka din, ano? Kung ganyan lang sana si Ariana, kagaya mo, palatawa. Sana walang problema. Hindi niyo pa nahanap ang kanyang kiliti. Mahirap ngang hanapin. Kung nag-uusap ba kayong dalawa, nakikipagbiruan din ba sa'yo? Seryoso siya kapag kausap. Kaya ayaw kong nakikipagbiruan sa kanya. Bakit mo sinabing hindi ko pa nahanap ang kanyang kiliti?
Isa rin ito. Kung pwede lang sana, siya na lang. Pero ayoko. Baka sabihin pa ng iba na pumatol ako sa isang katulong. Mayaman pala ang Bart na yon. Biruin mo, may rest house, may resort pa. Ikaw na yata ang nag-iidolo sa kanya. Hindi na ikaw ang iniidolo. Ah, paano? Mayaman siya. Mabait naman. Pero bakit ayaw ni Ariana sa kanya? Sinasabi nyo lang yan, Daddy. Ah. Ariana, akala ko tulog ka na. Nakakagulat ba, Daddy? Oo, pati ako nagulat eh. Ay nakangiti na nga ang dalaga natin. Mami, pwede bang iwan nyo muna kami ng Daddy? May importante lang akong sasabihin sa kanya. Okay, sige. Maiwan ko muna kayong mag-ama. Daddy, baka may kakilala kayong secret agent. Yung detective. Ano? Detective? Bakit? May pamamanmanan ka ba? Nanganganib ba ang iyong buhay? May nagtatangka sa iyong buhay, iha? Wala naman, Daddy. Kundi may pamamanmanan ako sa opisina. Wala akong alam diyan. Sino sa mga empleyado? Sabihin mo sa akin at tatanggalin ko siya kaagad. Huwag niyo nang isipin ang bagay na yan. Ako nang bahala. At ako na ang makikipag-usap sa detective na makukuha niyo. Kung meron. Talagang secret, ha? Kahit ako na ama mo, ayaw mong ipaalam sa akin. Mapapaisip ako tuloy. Nakarating din tayo. Sige, bumaba ka na. Marahil walang nakakakilala sa atin dito. Ano po? Hindi pa yata nagbukas ang resort na ito. Walang katao-tao, madam. Huwag kang pahalata, Pipita. Parang magsosurvey lang tayo. Nakipag-coordinate na rin ako kay Teniente Padaka. Ay, sino yun, madam? Makikilala mo din siya pagpunta niya dito. Ay, madam. May pumaparadang kotse doon sa lugar na yun. At isang bata ang lumalabas. Hindi bata yun, Pipita. Siya si Teniente Padaka. Hindi siya gaanong matangkad, pero matalino yan. Hindi halatang isang detective, ano? Ay, oo nga po, madam. Detective pala yan. Akala ko bata. Detective pala. Hindi pa umuwi si Adriana. Ganon din si Ludring. Hindi ka ba pumunta sa opisina, Bart? Hindi ba, auntie? Busy kasi ako ngayon. Si Pipita, nandito ba? Oo, kanina pa umuwi. Magkasama silang dalawa ni Ariana na umalis. Tig-isa nga sila ng kotse na ginamit. Kung ganon, sila nga yung nakita ko. May kasama silang lalaki. Hindi ganong malaki yung katawan. May nobyo na yata si Ariana. Ewan ko lang. Wala namang nabanggit si Ariana. Kung meron man. Baka gusto niya kayong sorpresahin at magugulat na lang kayo na may ipapakilala na sa inyo. Pwedeng makausap si Pipita, auntie? Puntahan mo na lang sa kusina. Baka nandun, nagmimerienda. Doon ka na rin magmerienda. Sa Sabado na pala, Bart.
Ang bilis ng araw, ano? Hindi bale. Nagkataon na wala akong pupuntahan. Asahan mo, darating ako. Salamat. Masayang masaya ako. Pasensya ka na pala sa akin sa mga nagdaang araw kung naging suplada ako. Babawi ako sa'yo sa pagkakataong ito. O, anong gusto mong ibabayad sa'yo? Baka magalit ka kung sasabihin ko sa'yo. Mabait na ako ngayon. Ang mabuti pa. Pag-usapan na lang natin ang bagay na yan doon sa rest house mo. Di ba wala kang ibang bisita doon? Wala. Ikaw lang. Dahil special ka sa akin eh. Salamat. O sige, bye. Yan ang akala mo. Kailangang magkunwari ako. Bago ko kausapin si Pipita, tawagan ko muna si Teniente Padaka. Gaya ng napag-usapan natin noon, Pipita. Mauna ka na sa rest house. Hindi bale. Kabisado mo na ang pasikot-sikot doon. Madam, mas maganda yata kung sabay na tayo. Baka mapahamak pa kayo. Huwag kang mag-alala. Andun naman si Teniente Padaka. Kahit na. Sige na, madam. Sabay na tayo. Makulit ka talaga. Sige na nga. Pero ang gusto ko, magpalit tayo ng damit. Pahiramin mo ako ng magandang damit mo. At pumili ka sa mga damit ko. Yun ang isusuot mo. Ibig sabihin yan, ikaw ay ako ay ikaw. Magpalit tayo ng katauhan, madam. Huwag ka nang magtanong. At palitin tayo ng kotse na gagamitin. Yung luma na lang gagamitin ko. Tignan ko lang kung hindi siya mahihilo. Pasahin natin ang walang hiya. Anong sinabi mo? 2 kotse ang dumating? Kanino yung isa? Sandali nga. At titignan ko sa CCTV. 2 kotse nga ang dumating. Kotse ni Ariana yung nauna. Parang namumukhaan ko yung sumusunod. Oo. Parang nakita ko na ito minsan. Oo. Naalala ko na. Gusto niyo akong linlangin. Anong akala niyo sa akin? Ngayon, magkakaalaman na. Bakit ngayon mo lang sinabi, Iluminada, ang bagay na yan? Ang nakapagtataka, bakit si Ariana lang ang inimbitahan ni Bart sa kanyang rest house? Sabay silang 2 ni Pipita na lumabas. Akala ko ludi ka niya. Bakit nagkaganon ang sitwasyon? Magbihis ka. Sundan natin sila, Ariana. Alam mo ba kung saan mo sila susunda? Oo nga pala, ano? Tumatawag si Teniente Padaka. Hello? Ano? Paanong nangyari yan? Mabuti at naisip ni Ariana. Sige. Hintayin mo na kami dyan. Sabay tayong lulusob sa kanila. Akala nyo may isa nyo ko? Akala ko, Ariana, matalino ka.
Kahit nagpalit kayo ng damit, alam ko, ito na yung matagal kong hinihintay. Ang mapasa akin ka. Sir, ano ang ibig mong sabihin? Makinig ka lang sa kanya, Pipita. Hayaan mo lang siyang magsalita. Akala niya siguro hindi ako nakahanda. Erong! Si Pipita muna ang dakpin nyo. Kayo muna ang bahala sa kanya. Naku, Ako na ang bahala kay Ariana. Pipita, kahit anong mangyari, huwag kang sumama sa mga lalaking yan. Alam mo ba, Ariana, walang nangyari sa pagkukunwari kung lodi ko ang iyong daddy. Kaya nagsawa na ako. Ah, ganon. Sinasabi ko na nga ba eh. Ako talaga ang pakay mo. huwag mo siyang hawakan. Halika na, Ariana! Ah, iwan mo ako! Bitiwan lang amo ko! Yeah! Ikaw talaga ay sa paka! Oo! Sige! Lumpo ka naman pala! Ha! Ako ang hawakan mo! Hindi yung amo ko! Tingnan ko lang kung makakalapit ka pa sa kanya! Yan! Isa pa! Yan! Nararamdaman mo na pala na may binabalak na masama si Bart laban sa'yo. Eh bakit ka pa pumunta sa lugar na ito? Hayaan nyo na, Mami. Hindi rin siya nagtagumpay. Kaya pala nagpahanap ka ng detektive sa akin. May namuo ka palang plano laban sa taong yon, iha. Naghinala kasi kami noon, sir. Nung may kasama siyang mga kalalakihan doon sa mall. Gustong kidnapin si Ma'am Ariana? Hindi naman kayo nagkamali. Mabuti na lang at alerto din si Teniente Padaka at napigilan ang planong masama ni Bart laban sa anak ko. Isa pa, Daddy. Illegal ang kanyang negosyo. Tapos gusto kayong papirmahin? Mabuti na lang at nalaman ka agad. Pipita, salamat sa pagliligtas mo kay Ariana, ha? Ginawa ko lang po ang nararapat, madam. Ah, Pipita. Nahihiya ako sa'yo. Muntik ka nang mapasubo kay Bart nang dahil sa akin. Hindi ko alam na ikaw pala ang makakatulong. At pangako, hindi na ako magiging suplada. Pahamak talaga ang lodi na ito. Gusto kong batukan ang sarili ko. Yan nagwawakas ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Liti Asodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.